Dalawang Pilipino ang matagumpay na nakaakyat sa tuktok ng Mount Everest nitong nakaraang linggo. Pero ang totoo raw nilang kalbaryo ay nung pababa na sila ng bundok. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Even though meron kaming nakitang dead bodies sa trail, yung gust of wind malakas, yung snow malakas. Naranasan talaga mismo ni Geno Panganiban at Miguel Mapalad yung mga hindi kaaya-ayang bagay sa pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa mundo, ang Mount Everest. Pero si Geno, ginawa raw motivation ang kanyang naging paghahanda at ang dasal na makarating sa summit. Yung temperature, umabot ang negative 40 winds, more than 60, more than 70 kilometers per hour. But we just have to break through it. Pero para kay Miguel, isa sa naging pinaka-crucial na parte ng kanilang expedition ang descent, nang muntik na silang maubusan ng oxygen. Na-delay kami, nagkaroon kami ng snow blindness, pero umabot naman yung oxygen namin. Medyo natipid naman namin ng konti nung nakabalik na kami sa Camp 4. Pero yun nga, sinabihan kami ng mga guides namin na we need to go down kasi wala na tayong oxygen. Kinailangan nilang sumugal. Kung oxygen supply ba o pahinga ang uunahin nila. Dahil ramdam na nilang bibigay ang kanilang katawan, mas pinili nilang matulog kahit doon sa tinatawag na death zone. Hindi rin kami nakakain kasi wala kaming pagkain doon eh. So talagang rest area lang yun. Ang ginawa lang namin, hydrate, inom, tapos nap. Sa huli, tagumpay silang nakababa sa Everest. Pero kasabay naman ito ang kalungkutan na isa sa fellow mountaineers nila ang hindi nila nakasama. We were maybe 2 to 3 days behind him. So eventually, ang in-expect namin is magkakasalubong kami. So we were expecting na magkakaroon kami ng huge congratulations on the trail. We got the news na mayroong nangyari. We were so disheartened. Alam namin ni Miguel yung tatahakin namin. It's a mountain and it will take lives. Kaya't matapos ang lahat, yung naisip namin nun is, wow, we were so blessed to be accepted by the mountain, to be able to summit safe. magbabalik Pinas na nga ang duo sa June 8 para naman makapag-training agad sa panibago nilang expedition. Next stop, ang Mount Dhaulagiri at Mount Kaithu. Global journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin itong adventure ni na Geno at Miguel kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, gaano katagal na ba silang mountaineers? Paano sila napunta sa Mount Everest expedition na ito? Paps, si Miguel, siya yung mas matagal ng yung experience niya when it comes to mountaineering, 90s mountaineer, while si Geno naman 2016 nagsimula. But yung last year, dun sila nagkaroon ng agreement na alam na naman natin yung weaknesses, yung strengths ng isa't isa. Bakit hindi natin tahakin yung Mount Everest ng magkasama bilang duo, Paps? Ayun, Denise, gaano ka-importante ba ang oxygen supply, lalo na sa pag-akyat at pagbaba mula sa Mount Everest? Paps, balikan natin Mount Everest, 9,000 meters. Hindi siya yung katulad siguro ng mga bundok natin at mas lalo na yung klima. So pataas ng pataas yan, mas numinipis yung oxygen levels. Oo, Paps. So kakailanganin at kakailanganin mo talaga ng oxygen dahil hindi biro yung oxygen levels at halos pawala na, Paps. Ano naman ba ang mapapalahan nila sa pagsabak sa Mount Everest expedition? Paps, bakit nila pinangarap? Diba? Kanina pinag-uusapan natin, bihira lang yung makakapagsabi na nakaakyat ako ng Mount Everest. It's something unexplainable at alam mo na it's a passion, Paps. And also, syempre, a blessing to be able to make a feat like that. So, for them, they're doing it because they love it. Syempre, para sa Pilipinas, Paps. Denise, saan naman itong susunod nilang aakyatin na Mount Dhaulagiri at Mount Kaithu? Ito ba, masihirap pa ba ito dun sa Everest? Actually, Paps, akala ko wala na rin ihirap yung Mount Everest. Mas mahirap ito. Tinanong ko, sabi ko, what's next for you after Mount Everest? Kasi you would expect Mount Everest, yun na yun eh. Pero Dhaulagiri, it's also in Nepal, so it's another technical and hard mountain na aakyatin. Pero itong Mount Kaithu, it's along Asia, mas technical pala to. Although, mas mababa siya ng kaunti kay Mount Everest. When it comes to technicality kasi, mas mahirap daw talaga ang Kaithu. So
meron pa palang mas extreme ang kanilang expedition, Pops. Parang nabitin itong si Jen. Ayun. At Miguel, anong klaseng training ba ang dapat nilang gawin? Para paghandaan naman itong Daulagiri at K2. Years and years of training. In simple words, Pop, years and years of training. Talagang inisa-isa nila kung kaya, no, yung mga bundok sa Himalayas, kailangan nilang ma-practice the altitude, the oxygen, the weather, lalo na't sobrang iba niya dito sa klima natin sa Pilipinas na mahangin, mapuno, doon Pops, it's pure snow, no oxygen, so it really takes time and it will challenge you mentally. Kung mas mahirap to sa Everest, ibig sabihin mas mahabang training at mas mahal. I'm guessing, Pops, mas mahal. Ang halaga ng pag-aakyat dito. But I think, syempre, summiting Mount Everest, Pops, it will give you the confidence talaga. So, I think, hopefully easy na lang ito sa dalawa at makasummit din sila sa dalawa pang susunod nilang planong akyatin na bundok, Pops. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.